Pasikat pa lang ang araw, nandito na ako sa laot para mamingwit. Inagahan ko na kasi mamaya ay magsisimba pa kami. Pagkatapos, pupunta naman kami ng jowa ko sa may gubat. Mangangati kami ng labuyo. Napwestuhan na namin to ng kumpare ko kahapon. Ay kain naman ang mga nahuli namin dito. Puro talakitok. Kaya ito, binalikan kong spot. At hindi naman ako talaga nabigo. Dahil pagkahagis ko pa lang at pagbaba ng aking pamain ay may kumagat na agad na isda. Mukhang kain naman ng sukat dahil talaga naman laban na laban at yumuyo ko talaga ang aking fishing rod. Nang aking ang makita ay sea bream, bako sa Tagalog. Kain naman to mga idol. Napakasarap nitong inihaw. Saktong sakto at sigurado na may baon na kami sa gubat. Shoutout nga din pala sa aking kabrader si Master Wiggy, Got Bait Tackle Shop sa Kabkaben sa pagbigay ng kanyang pamain bago umalis at pumunta ng abroad. Salamat idolo, legit ang pamain mo. Gawa nga pala ito ni Traumatize ay baka naman kahit pang subok lang. Eto nga, hagis ulit tayo. Medyo mahangin at napakaalog ng alon. Iba-iba pa ang anggulo ng aking bangka. Minsan ay tinatangay ako palaot, minsan naman ay tinatangay ako pababa. Pero okay lang yun, lalo na kung mararamdaman mo ay may humigit na naman sa iyang pamain, ay talaga namang gaganahan ka at hindi mo na mapapansin ang nangyayari sa paligid. Nakapokus ka na lang sa iyong inaangat. Kaya pala maraming nangingisda sa umaga. Ay kagandahan pala naman ang kagatan pagka ganito. Kainaman pa ang sukat. Ito nga pala yung tinatawag na lapu-lapu mga idolo. Good size to. Napakamahal sa palengke. Pero pag marunong ka mamingwit at meron kang bangka, mapwestuhan mo ang kainamang spot, eh talaga namang hindi ka mabibigo. Siguradong may pang-ulam kang maiuuwi. Very good ka pa kay misis mo. Kung magre-request ka ng bagong pamain ay sigurado hindi ka tatanggihan. Nakangiti pa yan. Pasikat na ang araw, wala na ang ilaw ng barko. At eto ngay may kumagat na naman sa aking mahiwagang pamain. Mukhang kainaman na naman ang sukat nito dahil bumabayok naman talaga ang aking fishing rod. Napakahalaga mga idolo. Pagka ganito ang nahuhuli mo ay marunong kang kumontrol ng iyong pamingwit. Huwag mo masyadong pahirapan ng iyong fishing reel at huwag mo naman masyadong persen ng iyong fishing rod. Baka mabali, lalo at hindi naman kamahalan ng ating ginagamit na pamingwit. Eto nga, lumutang na ang isda ay kain naman. Bako ko na naman, sea bream. Nako, talaga namang mapapangiti ka kapag ka dire-diretso ang iyong nahuli. Napakasarap sa pakiramdam. Talaga namang ramdam na ramdam mo ang pagpapala ni Lord. Ay ang gaganda ng sukat. Talaga namang hinahawakan mo pa lang ay iniisip mo na kung ano ang susunod na luto na gagawin mo dito. Kain naman din ng sinabawan. Kapag ganitong sunod-sunod ang kagatan ay bawat hagis mo nararamdaman mo meron agad susunod na mahuhuli. Talaga namang pagkalubog pa lang ng pamain ka ay may humatak na naman. Ay mukhang kain naman to. Mukhang tankbil dahil napakabigat. Habang inaangat ko nga ako'y napapaisip din. Baka kasi tinamaan lang sa katawan ng isda na to kaya naman nagdodoble ang bigat. Kasi kung sa bibig to mahuhuli, naku po sigurado kapag ka ito'y akin na iangat ay sigurado kain naman ng sukat. Shoutout nga din pala sa nagme-message sa akin ay talaga namang sinasabi at pinagmamalaki ay napakahusay ko daw mamingwit at kahit daw manghuli ng labuyo. Naku po idol, nasabi ko sa iyo kahit baguhan basta makahawak ng pamingwit at mapunta dito sa dagat ay sigurado kahit hindi marunong makakahuli ng isda. Syempre basta tama din ang iyong pamingwit at kain naman ang iyong spot. Marami din kasi nagtatanong sa akin na naiinggan nyo mamingwit. Mukha daw kasi masayang gawin. Ay masarap talaga idol, lalo na kung paminsan-minsan at lalo kung makakahuli ka ay talaga namang uulit-ulitin mo talaga. Sa ganitong pagkakataon, lalo na sa baguhan at may hinahata ka na kainamang isda, una mong tandaan ay relax ka lang. Pakiramdaman mong mabuti ang hatak ng isda. Kung humahatak bigyan mo ng kainaman pero huwag mong luluwagan ang inyong linya. Baka kasi lumuwag ang kawil at matanggal. Sayang naman. Huwag mong kalimutan magdasal kahit sa iyong isipan. Hingin mo kay Lord, baka sakaling ibigay. Hindi o makawala, okay lang. Sigurado sa susunod ay makakahuli ka naman. Eto nga pala ang tinatawag na Diamond Trevally, Giant Sapsap. Ganitong isda din ang nahuli ng kasama kong bata nung nakaraan sa aking video. Sa Wadi Cup, yung bunot yung buhok. Meron akong salok pero hindi ko na ginamit. Sigurado
sigurado kasi hindi kasya ang isda na to. Ang lapad eh. May pagkakataon kasi na kapag sinalok mo at hindi tinamaan, sumabit lang ang kawil, ay nakaw, sigurado matatanggal ang isda. Ay sayang naman. Alright pa naman ang sukat. Kinuha ko na nga ang aking tripod at aking ikinabit sa aking dulo ng bangka para maiba naman ang anggulo. Meron nga pala akong katabi dito na mangingisda din. Lumapit kasi nakita niya dire-diretso daw yung aking nahuhuli. Ay pagkahagis nga at pagkababa pa lang ng aking pamain ay may sumalo na agad na isda. Tiyempo talaga mga idol, active na active sa kagatan ng mga isda. Ay mukhang gutom na gutom at gustong makakain ng almusal. Sakto talaga ang punta natin ngayong umaga at may dala tayo na panggoyo na pamain. Nagsimula na ang kagatan ng hinahunting ko talaga, talakito. Kain naman to mga idol at dire-diretso. Kung ilalagay ko lahat ng mga nahuli sa video ay sigurado ay napakahaba. Kaya naman ito, uuwi na ako dahil mag-aalas 8 na at magsisimba pa kami. Buhay na buhay pa ang mga isda at tumatalon pa ang iba. Sumabit lang kasi ang aking pamain sa may poste. Nagparamdam na si Lord, kailangan ko na umuwi at naputol na yung aking linya. Sigurado daw kasi kung hindi pa ako nasabitan at naputulan ng pamain, baka daw hindi pa ako umuwi. Ayun, kung bago ka pa nga lang sa aking channel, pahit naman ng like. Kung hindi ka pa nakapalo, papalo naman dyan para alright. Maraming salamat sa pagsama at panonood. Peace! Paldo!